Hello guys. And guys, meron tayo ditong charging board ng isang cellphone, Redmi 4A. At ang issue nga nito guys is patay daw yung buong unit. At sa nakikita ko guys, pag kasi nasaksak ko ito sa charger, syempre guys, umiinit itong charging protection IC na itong iniinit ko guys, at itong tatanggalin ko dito sa charging board. Kasi guys, ang sakit nitong cellphone na to, kapag nakakabit yung charging board o yung flex ng charging board papunta dun sa main board, patay yung buong unit at hindi gumagana. At umiinit guys itong charging protection IC na ito. Kaya papaltan ko guys ito, at ito tinanggal ko na para maayos itong buong unit. Kasi daw mahalaga sa kanya itong unit. At meron din siyang mga files dito na kailangan niya. At and guys, palitan natin itong charger protection IC na ito. At ito nga guys, wala tayong makukuhang bago nito, kaya and guys, magtatanggal tayo ng ibang pyesa na kaparehas nung tinanggal natin dito sa ibang charger board. Ito guys, initin na natin para matanggal natin at maipalit natin dun sa charging board ng Redmi 4A. Ayun nga guys, dito sa pagse-cellphone repair, halimbawa merong shorted na pyesa na katulad nito, kapag nakakabit yan guys o connected sa motherboard, is yan guys, isang pyesa lang yan, pero isang pyesang shorted pero patay ang buong unit. Kaya guys, ipapalit na natin ito dun sa charger board ng Redmi 4A na inaayos natin. Ito guys, yung charger board ng Redmi 4A. At lagyan muna natin ng kaunting soldering paste. Yan guys, initin natin yung solder paste para matunaw. And guys, ito na, ipalit na natin yung charger protection IC nitong charging board nitong Redmi 4A. Kasi guys, yung dati, kung uminit, talo pa ang kaldero kung uminit nung dating charger protection IC nito. And guys, sunod, linisin natin ito para matanggal yung mga ginamit nating flux. Kasi guys, kapag merong shorted sa isang unit o sa parts ng isang cellphone unit, isa lang guys ang mag-shorted na parts, is patay ang buong unit, katulad nitong ginagawa kong Redmi 4A. Sa charging board ang tama, pero patay ang buong unit.
And guys, subukan na natin ito dun sa motherboard. Subukan na natin ito kung meron pang shorted o mag-init pa ba pag sinaksak ka na ng charger. Kasi guys, grabe itong uminit. Halos mabutas na yung dating charger protection IC. Ito nga guys, kabit na natin itong ating ginawang charger board nitong Redmi 4A. Tingnan natin kung mabubuhay na ba itong unit at magcha-charge. Kasi guys, ang problema nga nitong unit na to is hindi nag-open at hindi daw nagcha-charge. Yun guys, lagay muna natin yung mga screw nito, yung ilan lang na mga screw para pagsaksak natin ng charger ay hindi magtanggalan. And guys, kabit na natin itong battery para masubukan na natin na kung ma-charge ba itong unit at mabubuhay. Ayun guys, ito na. Saksak na natin yung charger. Ayun. Nabuhay guys yung unit at nag-charge. Ibig sabihin guys, wala nang problema to. Wala nang problema itong unit. Ayun nga guys, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos ko na katulad nito. At marami pa tayong i-upload na mga ganitong repair sa cellphone. Yun guys, nag-charge na talaga siya. Tingnan natin dito sa schematic. Then guys, meron na siyang 1.1 amperes. Ibig sabihin guys, equivalent na ng 5 volts at pumapasok na ng maayos yung kuryente.